Weather update tayo mga kapatid. Patuloy pa rin nating binabantayan itong super bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ang bagyong may international name na Bavi. Ito pong bagyong Bavi ay may taglay na lakas na hangin na nasa 205 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 250 kilometers per hour. At huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 2,120 kilometers east ng southeastern Luzon at malayo pa po yan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito lamang easterlies ang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Pero yan po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at malapit na or patungo na po sa ating area of responsibility. Posibleng bukas ng gabi hanggang Wednesday ng madaling araw, yan po ay makapasok na sa ating area of responsibility at mabibigyan nga ito ng local name na Inday. Sa ngayon, hanggang bukas, wala pa po itong magiging direktang epekto sa atin. Magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa, maliban lang sa mga afternoon showers at thunderstorms. Sa darating na Wednesday naman, if makapasok na po ito sa ating area of responsibility, magsisimula na pong bumalik yung ating habagat. Mauuna po yung makaapekto dito sa western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Soxargen area. Posible na po yung mga kalat-kalat nating pag-ulan dyan at mga thunderstorms. Sa darating naman na Thursday, mas madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan dito sa western section ng Visayas at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mimaropa. At habang unti-unti po lumalapit, etong super typhoon na tatawagin nating Inday dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa, by Friday o Thursday hanggang Friday, yung ating mga pag-ulan naman dito sa western section ng Luzon ay maaari na din po nating maranasan, particularly dito po sa Ilocos Region. Kasama po dyan ang areas ng western section ng Central Luzon, including Metro Manila. Kasama na rin po dyan ang Cavite at Batangas at ang malaking bahagi ng Calabarzon. So mula Friday hanggang sa weekend, mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan. Halos buong Visayas na po, makakaranas po ng pagulan. Pero yung concentration ng ating mga mas malalakas na pagulan ay nandito po sa western Visayas, ganun din po sa western section ng Luzon, lalong-lalo na po dito sa mga areas ng Mindoro, Palawan, Zambales at Bataan. May mga general areas po tayo na posibleng makaranas ng intense to up to torrential rains. Kaya maghanda po tayo sa magiging posibleng epekto niyan, lalong-lalo na sa mga posibleng flash floods and landslides. Para naman po sa direktang epekto nitong tatawagin natin bagyong Inday, lalapit na po yan dito sa extreme northern Luzon by Thursday hanggang Friday. So magkakaroon tayo dyan ng malalakas na bugso ng hangin na may kasama pong malalakas na pag-ulan. Pero yung kanyang gitna or center sa ngayon, hindi pa naman po natin yan inaasahang tumama sa lupa. Bagkus yan po ay posibleng pumunta lamang dito sa may bahagi ng Taiwan at maaari din pong makalabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Maliban po sa mga pag-ulan ito, ang ating hangin po ng habagat ay mararamdaman din po natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Once na makalapit na po itong bagyong tatawagin nating Super Inday or Super Bagyong Inday dito po sa ating landmass o kalupaan. So halos buong bansa po makakaramdam ng breezy at kung minsan gusty conditions dulot po ng epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Dito naman sa areas ng northern Luzon at extreme northern Luzon, mararamdaman din po natin ang malalakas na bugso ng hangin. Yan po ay direktang epekto na o panglabas na wind field o hangin nitong bagyong Inday habang kumikilos po yan papalapit dito sa areas ng extreme northern Luzon at area po ng Taiwan. Dito naman sa Metro Manila bukas, wala pa pong direktang epekto yung ating habagat at wala pa pong epekto yung habagat sa atin. Magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon maliban lang sa mga isolated o pulo-pulong pag-ulan o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong dahil minsan may mga biglang boost tayo ng malakas na pag-ulan tuwing hapon at gabi. Muli, ito po ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.